sir, oh. Hindi, dyan ako kasi yun. Saan po? Dyan lang ako sir, oh. Oh sir, meron po ba tayong nakalagay sa batas pag malapit? Pwede pong walang helmet? Pero sa'yo sir. Oh sir, ang problema, nung pinakita mo sa akin yung ticket mo sir na nahuli ka nung nakaraan, walang helmet. Ngayon wala ka pa rin helmet. Hiningi mo sir. Oo nga sir, pero anong violation mo nung una? Oh sir, nandun na tayo sir ha. Taga-diyan ka lang. Nakitaan mo ako ng nakalagay sa batas na pag malapit, pwedeng walang helmet. Sir, huwag kang magbibigay ng pera sa kahit sinong enforcer ha. Hindi po lahat ng enforcer pare-pareho ha. Oh sir, operation sir. Sige na, pirma ka na. Ito po sa baba sir. Instruction lang nilagay natin sir ha. Huwag ganun sir ha. Hindi magandang ano yung sir. Yung magbibigay kayo. Imbis na pambigay mo sa enforcer sir, pagtapos mo na lang ha. Bossing. Ano to? Naligaw. Bago na boss. Oo, bago lang. Hindi siya sanay eh. Ano? Nilagyan ng ano, pinastil. Kasi ma'am, ito po yung... Hindi, dadalhin nga ako sa ospital, dinala. Paano namin malalaman na dadalhin ito? Kasi wala naman tao sa loob ng sasakyan. Kaming dalaw ng asawa ko eh. Asa may tao po sa sasakyan? Wala, nagbi-blink lang. Paano namin Sabi malalaman ng kung gwardiya. paano po namin malalaman kung ano nangyayari? Iniilano namin sa ano kasi media yung ano. May katibayan na ako ay dinala sa ospital. Purong pagmamahal. What is up guys? Papa Pao here for Pamamahal, Bungsod Quezon, aming team Mayor Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Tuloy-tuloy ang pagbabago. PPMD, Likas Ipagaling. Okay, so for today, Officer Romero. Puro, hindi tayo ngayon sa Panay Avenue. Araw natin, Friday, August 16, 2024. Nakita niyo po lahat ng may driver pinaalis na lang. Yan yung mga taxi, mga nag-aantay. Nare-reklamo na po kayo ulit ha. Pagka po naging strict na ulit yung ano dito, pagka hinto sa inyo, mahuhuli na po kayo talaga agad. At the same time, main ano po natin dito, concern dito sa area na to is eto po. Etong isang Hyundai Accent na nakapark. Wala talagang driver. Nasa bangketa. Nasama natin dito, Officer Arugay. Emergency ako, magkanta ng asawa ko sa blit. Wala, pinastilan na nila. Iyak ng anak. Na ano ang anak. Dadalhin ako sa ospital. Nilagyan nung lang ano? Nilagyan ng ano, pinastil. Kasi ma'am, ito po yung... Hindi, dadalhin nga ako sa ospital, dinala. Paano namin malalaman na dadalhin ito? Kasi wala naman tao sa loob ng sasakyan. Kaming dalaw ng asawa ko eh. Asa may tao po sa sasakyan? Wala, nagbi-blink lang. Paano namin Sabi malalaman ng kung gwardiya. paano po namin malalaman kung ano nangyayari? Iniilano namin sa ano kasi media yung ano. May katibayan na ako ay dinala sa ospital. Wala na akong problema.
paliwanag nyo lang. May kiss palang ganun. Kunwari napiblink yung sasakyan namin at kinuha ako ng asawa ko, dinala ko sa ospital kasi. Grabe ang nangyari sa akin. Alam mo yung baby ko, 180 over 120. Maya-maya, nag-90, nataranta ang mga kwarto dyan, nag-90 over 70. Taas ba ba? Mamamatay na ako. Ang pinakamalapit dyan sa medical city, Ito, dinala meron ako tayo sa... dito, Capitol ah. Capitol doon dyan, dire-diretso lang. Malapit na. Dinala ako sa St. Luke's kasi doon yung doktor. Doon yung pinto. Medya yung mga. Okay. Sige po, apa. Kawawa naman yan. Motor. Pwede na. May sa harapan ng motor. Sabay mo na. Alright mga puro yan, napakwento pa tayo kay mami ano, at parang may kinikwento siya na natikitan dahil naka-hazard at emergency. Again, i-contest na lang po kung emergency talaga, kung mapoprove naman na talaga emergency sila. I think sa opisina, hindi ko alam kung ano mga resolution sa mga ganong cases, pero baka consider. Hindi ko alam kung bumaba yung penalty or whatever. But anyway mga puro, dito po sa harap ng M-Place, ito tinitikita na ni Officer Arsenal, sama rin natin Officer Rugay. Ito isang Hyundai Accent na sedan silver, tapos isasabay na daw yung isang motor doon na nakapark din sa kalsada. Mga puro, may isa pa pala doon na hinihila rin na pula, sedan din po. Panay Avenue. Pasampa mo na. Mga puro, tignan nyo yung itsura na ito ano. Yung daanan supposedly ng mga tao, pedestrian, wala na. Ginawa niya parking space. Pasok na pasok kayo. Hinarang na talaga dun sa sa daanan ng tao yung kanyang sakyan. Lagi natin paalala no. Dito marami naman establishment dito Like for example, ito establishment na to, paalam na lang kayo sa guard. Kung makikipark lang kayo, may idadrop, may iiwan, may ibababa, makipark na lang muna kaysa yung gantong kayo, wala kayong peace of mind sa ganto na magugulat ka na lang, wala na yung sakyan mo. Ilan tayo ulit nakakuha dito ng Oo nga bossing. Naligaw. Bago na boss. Bago lang. Hindi siya sanay Ay mga puro, sinasabi ni Officer Roque, kasi araw-araw po tayo dito sa Panay Avenue. So ibig sabihin itong sakyan na to, hindi siya sanay dito sa Panay Avenue na lagi may nagtotowing dito, dito may nanguhuli. Alright mga puro, toad na po ito, naisampa na at pusid tayo. Ayun na, layo na ng tropa. Let's go guys. Wala na madaan si kuya Tapos mga puro, meron pa dun sa kabila, kulay pula, ay sinasampa na rin. Silipin natin. Kasama na dito, Officer Batilo. Good morning, boss. Alright, nakasampa na po. Diretso, Tumana, Marikina. Dalawa, mga puro. Dito sa Panay Avenue. Let's go guys.
puro, diretso na yung tropa. At let's go. Sama tayo sa kanila doon sa mga nag-advance na para ma-cover po natin lahat. Wala rin lumabas sa driver po dito. Dito yung dalawang sasakyan. Yung pula meron, kaya lang wala na, date na si bossing. Nakasampa na yung sakyan niya nung lumabas yata. Tawid tayo mga puro sa kabilang side. Panay pa rin. Ito nakita natin sila. Meron ditong hinuhuli na isang close van. Alright, dito mga puro, yan mga close van, yung mga naabutan po natin. Mas malamang po, mga natikita na po ito. Dito si Ma'am Sir Chongson. Ito maayos ng JRS. Good job. And then pagdating po dito, panay pa rin po ito. Meron ulit isang close van. Ito inaorasan. Dito naman si Officer Romero. May napara walang helmet. Nakakover tayo dito. Ay mga puro, ito meron na abutan tayong close van dito. May driver naman. Wala pa naman sa oras, so ticket na lang po ito. Tapos si bossing walang helmet. Kailan ka natikitan? Isang linggo. Anong violation? Ano nga yung violation mo na nahuli kita? Wala pa rin helmet. Matigas talaga ulo mo, sir, ha? Pero makanang sa'yo, sir. Patong-patongin natin. Sir, gusto mo pa Seminary. Sir, pasensya ka na, operation po kasi, ha? Bawal po dito, sir. Pero mo ko ng traffic stop. Ayaw mo yung helmet mo, sir, Hindi, dyan ako kasi yun. Saan po? Dyan lang ako, sir. Sir, meron po ba tayong nakalagay sa batas pag malapit? Pwede pong walang helmet? Pero ako sa'yo, sir. Sir, problema, nung pinakita mo sa akin yung ticket mo, sir, na nahuli ka nung nakaraan, walang helmet. Ngayon, wala ka pa rin helmet. Hiningi mo, sir. Oo nga, sir. Pero anong violation mo nung una? Sir, nandun na tayo, sir, ha? Taga-diyan ka lang. Nakitaan mo ako nang nakalagay sa batas na pag malapit, pwedeng walang helmet. Hiningi lang ako sa'yo, sir. Sir, pasensya ka na rin, ha? Operation. Pero maka ng driver's license, sir. Alright mga puro, may sitwasyon tayo dito. Napara ni Officer Romero si bossing walang helmet. Though meron siyang helmet sana, kaya lang hindi nakasuot. Nasa loob ng compartment. Tapos natikita na pala si bossing dati. Nahuli ka na po ng walang helmet. Tapos ngayon wala ka pa rin helmet. Talagang matigas ang ulo natin, sir, di ba? Meron na lang ako ng driver's license yan. Nandun sa bahay? Lalabas yung lisensya mo, sigurado. Towing, pabalikan nyo isang towing dito. Walang lisensya tong driver ng MC. Nakikiusap naman sa'yo, sir. Sir, ako rin naman nakikiusap sa'yo. Wala akong trabaho, sir, Tapos, sir, kayo po yung violator. sir, kausap naman ako sa'yo. Kaya nga, alam mo na, sir, na wala kang trabahong pantubos, nilalabag mo pa rin yung bawal. Hindi lang ako pasensya na sa'yo. Ganon din ang mangyayari dyan, sir, pag nahuli ka ng Hindi naman, kasunod. sir. Sir, yung helmet mo nasa loob nga,
sige sir, taga rito ka, wala namang pong problema sir. Oo sir, pero ako ng driver's license ha. Kita natin ha. Pakihugot mo sir. Pakihugot mo sir. Sabi sa'yo may lisensya ka, hindi mo nakalimutan. Isang linggo na naman sir eh. Oo sir, isang linggo na nga yung lumipas, hindi ka pa natuto. Diba? Kaya nga sir, pagka pinagbigyan kita, sa susunod na makakahuli ka. Ngayon nga sir, nahuli kita eh. Kaya hindi na nga nakano sa inyo. Diba? Trabaho lang tayo sir ha. Ano nga sir eh, wala nga akong trabaho sir. Oo sir, hindi ko nakasalanan kung nahuli kita nang wala kang helmet. Alright, yeah, mapur, wala tayong magawa dahil si bossing nahuli, walang helmet. Tapos pinakita niya nahuli na siya 1 week ago lang yata. Hindi ako sure Pero ang problema kasi yung huli niya is same violation, wala ring helmet. So ang point ni Officer Romero is hindi ka pa natuto Yun yung sinasabi ni Officer Romero na nahuli ka na walang helmet. Tapos yung pa rin yung na-commit mong violation. So sorry to say, sabi ni Officer Romero is parang matigas yung ating ulo. Mabor dito tayo sa Panay Avenue, corner doon ay Roses Avenue. Tapos si bossing ito, imbis na matutaho, umabot naman siya sa 5 minutes, ticket na lang. Tapos si bossing naman, ayun, ticket lang din sa driving without helmet, not wearing helmet. Nga sir. Sagot eh. Nakita mo naman pero sir, diretso ka pa. Wala ka din sir eh. Hindi mo napansin, napansin kita. Kasi hindi tayo. Kumalang diba? Kumalang yun. Kapag nag-drop na hindi pa. Haraw lang pala. Sir, huwag kang magbibigay ng pera sa kahit sinong enforcer ha. Hindi po lahat ng enforcer pare-pareho ha. Oo sir, operation sir. Sige na, firma ka na. Ito po sa baba sir, obstruction lang nilagay natin sir ha. Huwag ganun sir ha. Hindi magandang yun sir. Kung magbibigay ka, ibig na pambigay mo sa enforcer sir, pantubos mo na lang ha. Okay lang yan sir. May sukli pa yung yung binibigay mo sir, may sukli pa yan. Sa Quezon City Hall sir, Kalayaan Gate 3 ha. Pasensya ka na tropa ha, operation kasi. Pinabot ka ng operation. Ditching mo na ngayon, gaya mo na. Pwede na yun po sir, pwede mong gamitin yung ticket hanggang 5 araw sir. After 5 days, pag hindi mo na ito po sir ha, alarma na tayo ha. Parang hindi makano sa Queens. May Queens yung lisensya ngayon eh. Driver yun ako eh. Para hindi pagpapapapito yan. Para hindi mabawas sa points yan. Sir, tapusin mo to ha. O gusto mo kumpiskahin yung lisensya mo sir. Pwede kong kumpiskahin, nasa batas. Pwede kong kumpiskahin yung lisensya mo kasi hindi ka tumutubos. May dati kang ticket sir, hindi mo tinubos. Kasama ko yun. Matubos ko na yun. Sir? Matubos ko na yun sa online. Matubos mo na sa online. I-online mo na lang ulit to ha. Susunod sir, mag-helmet ka. Alam mo sir yung pag-helmet sir, hindi dahil sa violation kaya kita inuli. Para sa kaligtasan mo sir. May pamilya kang naghihintay sa'yo. Pag na-aksidente ka sir, baka makabutin mo. Nababa na lang sir. Kaya nakababa gusto mo sir.
boss. Puputunan mo sa editor ha. Paano ba yung tapos mo nung nakaraan? Kala ko pwede pumasok dito. Bawal dito sir, bawal dito operation. Sir, bawal po dito sir. Bawal sir, nagiging pwede lang pag walang nanguhuli ha. Ano po ba itong gusto ng nakaraan sir? Oo. Anak mo yung gusto nakaraan? Hindi ka nahihiya sa anak mo, ginagawa ko na batalis. Hindi nga po pwede sir eh. Pag pinagbigyan kita, pagbibigyan kita sir. Kapag pinakita kita, Mga 1,000. Oh. Ububos ka na nung nakaraan, di ba? Sabi mo? Anak ko naman tubot maluto. O, di pa naman sa kanya kung magkano yan. Alright mga puro, natikita na po itong dalawang sakyan dito. Isang motor, isang closed van, walang helmet, saka illegal parking, obstruction. May mga puro pala. Uy, galit sa malog ni boss. Lagi po tayong as a driver's license holder. Ito mga puro, makabago na lang ito. May mga driver, makakita po natin dumaan na po ang tropa dito. As a driver's license holder, tandaan po natin lagi na mag-irresponsable po tayo na driver. So kung tayo po yung nagmamaneho ng motorsiklo, nakasad naman po dyan sa exam, sa seminar, naka-helmet. Kahit nga tingin ko, kahit hindi ka mag-seminar makikita mo lahat ng nagmumotor nag-helmet diba? So, itinuturo naman po yan sa pagkuha ng lisensya. So, lagi po tayo mag-helmet dahil hindi na lang po ito para sa huli or baka mapara pag may operation, hindi po ganun. Gaging yung katwiran po pag mag-helmet is may uuwian akong pamilya. So what if may aksidente mangyari? Huwag naman sana, diba? Ang aksidente po walang pinipiling oras, panahon at lugar. So dapat lagi pong safety first, diba? Buhay ang ano po dyan, salalay. At the same time, yung helmet po hindi po ganun kamura, diba? Sayang naman kung binili nyo tapos hindi nyo gagamitin, di ba? Di ba lalong gaganda ng helmet tapos di ginagamit? Sayang po. So yun yung paalala lagi ng tropa, lalo na kay bossing nahuli na siya dati na walang helmet. Yun na naman yung violation niya, nahuli na naman siya, same violation, wala pa ring helmet. So ibig sabihin hindi siya natuto. Yung paghuli po natin, sana dapat natututo yung violator, diba? Kaya lang yung to the point na hindi natuto, wala tayong magagawa talaga. Mayat maya talaga, every time mahuhulit dahil violate ng violate. So hindi naman si bossing yung tinutukoy natin para sa pangkalahatan. Anyway, let's go guys. Sama natin dito team leader natin, Sa Romero, sama natin yan sa Arugay, Batilo, Parama,
Andyan din si MMDA Seated 1, Officer Herance, Arsenal, Chongson, and team leader nandyan si Officer De Guzman. So, walang papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw, so thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.